We would agree the authority of the policemen to act stem from this command memorandum circular. And in the command memorandum itself, it traces its authority naman in turn to the pronouncements of the President. So one, Bato de la Rosa is liable because of his signature verily on this memorandum, but also President Duterte because of his pronouncements. Interpellator is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kay na din po Mr. Kerwin Espinosa, yung unang mga tanong natin. Mr. Chair, kailan tumira sa police station si Rolando Espinosa? Anong buwan po nung 2016? August po, Mr. Chair. Tas, Mr. Chair, kailan nangyari yung raid dun sa bahay ni Rolando Espinosa? August 10 po, Mr. Chair. Pero tumira po siya dun sa police station bago yung raid? Opo, Mr. Chair. Mr. Chair, anong warrant ang in-issue para dun sa raid sa bahay ni Rolando Espinosa? Search warrant po. Search warrant. Mr. Tapos, Chair. ano daw ang batayan para dun sa search warrant, Mr. Chair? Ano daw yung hahanapin dun sa bahay ni Rolando Espinosa? Hindi ko po nakita ang search warrant kung ano ang hinahanap nila na kontrabando doon sa loob ng bahay ng aking yumaong ama. Tas, Mr. Chair, sino ang nag-issue nitong search warrant? Sa palagay ko, yung warrant na yun, hindi ako sure po kasi hindi ko nakita ang warrant at ang signatory kung sinong judge ang pumirma at kung saan kinuha ang search warrant. Kasi wala ako dito sa Pilipinas, nandun po ako sa ibang bansa. Tapos, Mr. Chair, nauna itong Mr. Chair, kaya ako din po yun ulit na tanong dahil kagaya din po ng hinuha ng ating kapwa mambabata si Congressman Conghon, nakakapagtaka din po para sa akin na nasa loob na po ng kulungan na raid na yung bahay nila pero mag-i-issue pa ng search warrant habang nasa loob na siya ng kulungan na kung saan mas mababantayan pa siya ng ating mga law enforcement agents. Mr. Chair, lalo na kung nasa kulungan naman ay wala nang masyadong privacy ngayong tao doon. In fact, kung nagagawa ng law enforcement agencies yung kanilang trabaho, ma-check talaga nila kung meron bang mga nakakapasok o nakakalabas na mga gamit mula dun sa mga nasa loob na ng kulungan. Kaya doon pa lang, Mr. Chair, red flag na yan sa akin. Kasunod, Mr. Chair, meron po bang kopya si Mr. Kerwin Espinosa ng affidavit na na-issue niya? Meron pa ba kayong hawak na affidavit? Meron po. Meron. Maaari po bang mabasa ang number 12, section 12 sa inyong affidavit? Pakibasa po, Mr. Chair. Noong pagdating ko sa airport ng Pilipinas, bandang alas 11 ng gabi, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa Pilipinas gamit ang isang puting Land Cruiser. Isa sa sumundo sa akin ay si General Bato de la Rosa, kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Pati din daw si Laila de Lima para madiin. At bago pa man yon, pinilit ako na aminin o umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ito ay sinabi niya sa akin habang papunta ako ng Krame.
pagdating namin ng krame ay may mga media at nag-press con ang mga pulis at sinali ako. Mr. Chair, galing mismo doon sa affidavit ng ating resource person, ay siya ay sinabihan o mas malala pa nga ay pinilit na magsabi ng mga bagay na nagdadawit hindi lamang ng kanyang sarili pero maging ng iba pang mga tao. Ang tanong po natin, ano po ang tumakbo sa isip nyo noon? Ano yung mga naramdaman nyo noong yun na ang sinabi sa inyo ni dating PNP Chief Bato de la Rosa? Dahil nung dumating ako dito sa Pilipinas, patay na po yung papa ko. Kaya nagkaroon ako ng takot sa kapulisan sa panahon na yon. Kaya naging oo lang ako ng oo. Mr. Chair, dahil itong yung context natin ay ang ganitong mga bagay ay bahagi di umano ng Project Double Barrel. Nakasama nga doon yung Oplan Tokhang tsaka yung pag-target sa mga high-value target. Pinaliwanag din ba yun sa inyo ni former PNP Chief Bato de la Rosa na yung pagpipilit niya sa inyo na magsabi ng mga bagay implicating yourself and Senator Laila de Lima na bahagi ito ng Project Double Barrel? Pinaliwanag ba niya sa iyo na sa ganong paraan? Sa pagkaintindi ko, parang gano'n na nga. Yun na nga ang double barrel. Kaya nagsabi siya ng mga personalidad na idawit ko doon sa affidavit ko o sa salaysay ko. And Mr. Chair, dahil itong Project Double Barrel, yung dalawang component nga niya, yung Tokhang tsaka yung high value targets, binanggit din ba ni former PNP Chief Bato de la Rosa na yung maupo ninyong ama ay bahagi siya ng mga high value target at ang turing sa kanya ay isang high value target? Hindi naman po, Mr. Chair. Pero paano po niya, bakit niya sinabi na ang tatay mo ay naging bahagi ng ganitong operasyon? Ano po ang description ng former PNP chief doon sa tatay mo? Paano niya inexplain yung nangyari doon sa tatay mo? Mr. Chair, wala pong explanation sa akin bakit nangyari yun sa tatay ko. So galing po sa kanya, dahil nung nagkausap po kayo, nung sinundo po niya kayo, nung umuwi kayo, di ba, by that time ay napatay na po ang tatay ninyo. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Pero sa ilang mga pagkakataon na nagkita kayo, nag-usap kayo, ay wala po siyang na-mention na kahit ano related dun sa pagkamatay ng inyong ama? Wala. Hindi po iyon naging bahagi ng inyong mga pag-uusap? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit kanina ni Kerwin Espinosa na kung may masamang ginawa si Colonel Marcos ay dahil yun sa sumusunod lang siya sa mga utos ng nakakataas. Tingin po ni Ginoong Kerwin Espinosa, sino itong mga nag-utos na galing sa nakakataas? Sa sarili kong pagkaintindi, galing kay Chief PNP at kung sino pa ang mas mataas na level kay Chief PNP. Doon ang galing ang kay Presidente. Alam naman natin at nakita natin sa TV na siya nagsasabi na kayong mga durugista, kayong nasa narcolis, papatayin ko kayo. At ang Chief PNP po na nabanggit po ninyo ay si Bato de la Rosa. Opo. Mr. Chair, kasunod po na tanong, so all this time dahil nga po, ganun pala ang inyong pagtingin, yun yung tumatakbo sa isip nyo, pero
After kasi nun ay nagkita pa kayo, nag-usap pa kayo, tapos dinala pa kayo sa pare, di ba? Para mangumpisal. Na ang tao po na involved, no? Or ibig sabihin ay meron siyang command responsibility doon sa pagkamatay ng tatay nyo, nakakausap nyo pa rin, tapos meron pang mga pinapagawa sa inyo. Sa mga ganong panahon naman, ano na yung nararamdaman ninyo? Dahil nga namatay na yung ama nyo, tapos yung involved pa ay direkta ninyo nakakaharap. Ang naramdaman ko noon ay takot na ako ay isunod nilang patayin. Yun po. Sige, Mr. Chair, kasunod po yung section number 20 ng affidavit. Maaari po bang pakibasa nun? Sinabihan ako ni Bato na may basbas yan sa taas at ang ibig sabihin nito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Mr. Chair, itong binanggit na may basbas sa taas, ano po itong aksyon na binasbasan di umano ni former PNP Chief Bato de la Rosa? Yung pagdiin kay Laila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. At pinapanindigan po ninyo na maliban kay PNP Chief Bato de la Rosa, maging yung dating presidente na si Rodrigo Duterte, alam niya rin yung ganun? Siguro sa sarili kong opinion na siguro alam niya yon. Okay, Mr. Chair, nabanggit din kanina ni Ginoong Kerwin Espinosa nung hiningan siya ng mensahe para kay former PNP Chief Bato de la Rosa. Ang sabi po niya ay magbago na daw ang dating PNP Chief na di porket hindi kaalyado ay gagawan ng mga kwento na ikakasira ng kanilang buhay. Kung standing po ang inyong ganong mensahe na magbago siya, edi tingin niyo po ba ay hindi pa rin siya nagbabago ngayon? Kasi hindi naman na po siya PNP Chief. Ngayon po ay nakaupo siya sa Senado. Pero bagamat iba na po yung kanyang posisyon, tingin po ba ninyo ay yung ganong katangian niya noong PNP Chief siya, dala pa rin niya hanggang ngayon? No comment ako sa tanong na yan. Kasi hindi ko hawak ang isip at puso niya. Mr. Chair, dahil galing din po iyon sa mensahe ninyo kanina, nagkaroon kayo ng ganitong mga karanasan involving former PNP Chief Bato de la Rosa. Ilang mga taon na po yung nakalipas after mangyari iyon. Pero nung hiningan kayo ng mensahe, ganun po ang inyong mga nasabi. Na may ganun siyang dapat baguhin sa kanyang katangian. Siguro, may nakita ako sa kanyang sarili na ganun pa rin ang kanyang ginagawa. May sarili ko yung opinion. Sarili ko po yung opinion yun, your Mr. Chair. Okay, igagalang po natin, Mr. Chair, kung yun yung opinion sa ngayon ni Ginoong Kerwin Espinosa. Next, Mr. Chair, didirect ko muna yung tanong ko sa National Union of People's Lawyers kasi nga, I think, recurring talaga na meron pong ginawa ang dating PNP Chief. Tanong po natin, trabaho po ba yon ng isang PNP Chief as part of law enforcement na actively kumilos para pilitin ang isang tao na mag-testify wrongly tungkol sa kanyang sarili at maging sa iba? Kasi po, tingin po natin kung ika-qualify po yon bilang isang krimen, papasok po yon sa pagtingin ko, Mr. Chair, ang tawag po doon technically, subornation of perjury. Ibig sabihin, kung perjury kasi, yung tao yung magde-decide na magsisinungaling siya under oath. Pero ito, Mr. Chair, isang tao na nasa kapangyarihan, pinilit niya, ginamit niya yung kapangyarihan niya para manakot, para piliting magsinungaling yung iba. At yun yung sa pagtingin ko, Mr. Chair, subornation of perjury. Pero galing mismo sa ating mga abogado, ano pong pagtingin ninyo doon? Bahagi po ba dapat yon ng law enforcement? Mr. Chair, thank you. Thank you for the question.
No, it's not a part of the of the job of a PNP chief or any public official for that matter. In fact, there could be anti-graft laws being violated here. Secondly, it's a crime in itself, Mr. Chair. The crime committed by by then PNP Chief Bato de la Rosa could be labeled as a grave coercion or even grave threats. In fact, it can, depending on the prosecution, on the DOJ, incriminatory machinations. Because he is actually compelling somebody with a threat to the life of that person to commit perjury, for that matter. With regard to subornation of perjury, there is, in fact, for the information of the committee, there is, in fact, a bill pending before Congress to penalize public officials who coerce other people to commit the crime of subornation of perjury. But that is a bill, so in case the committee is going to entertain in aid of legislation bills, then this is one of the bills that they can, of course, pass after this Congress, Mr. Chair. So, Mr. Chair, dahil ang ating deliberations din naman, isa sa mga gusto natin talaga, well, primarily ay para mag-come up tayo sa mas magagandang mga batas. So, ngayon, technically, kung perjury lang, ito ay matuturing ng isang krimen. Pero yung subornation of perjury, under our current laws, hindi pa siya krimen. Tama po ba, Mr. Chair? Not yet. It's not in the... There was previous law, but I think it was repealed by the revised penal code. So, papasok na lang yon sa grave coercion if you compel somebody to do something against his or her will, using threats against the life of the person, etc. And, of course, grave coercion, grave threats. And as I mentioned, possible violation of the anti-graft laws, not to mention incriminatory machinations if need be. So, with that, Mr. Chair, I think we should really take note of what was mentioned, grave coercion, tsaka ang anti-graft laws, while in our efforts to come up with better legislation, yung pwedeng bill no, doon sa subornation of perjury, Mr. Chair. Kasunod, Mr. Chair, ito, mas natalakay kasi ito sa Committee on Human Rights led by our Chair, Chairman Abante, na dati na bring up na natin yung Command Memorandum Circular 16, Series of 2016, na pirmado din mismo ni former PNP Chief Bato de la Rosa, na kung saan ay instead na maghanap talaga ng mga ebidensya bago mag-file ng mga warrant, ang nangyayari ay pamimilit, pananakot. So maging yung ginawa ni former PNP Chief Bato de la Rosa, batay doon sa affidavit ni Kerwin Espinosa, ito ba ay consistent doon sa ano yung layunin at ano yung esensya ng CMC 16, 2016? Kasi doon pala nakita na natin yung mga flaws sa memorandum na yon, na magdudulot talaga siya ng mga samot-saring paglabag at pag-abuso sa mga kababayan natin. So maging yung ganong ginawa, would that fall under the scope of that CMC for us to say na liable din yung pumirma doon sa CMC na yon? Can we get a comment from the NUPL? Mr. Chair, if I may be allowed to answer. Again, Command Memorandum Circular 2016-11 does not mention illegal acts. It only asks the police to knock on people's doors and ask them to surrender. We have a particular question about the term neutralization, which we have pointed out prior during the House Committee on Human Rights hearings, that neutralization seems to have been interpreted by the police as an instruction to kill, neutralize drug personalities. As regards trumped-up charges and so forth, perhaps it could also fall within that framework, but outright a violation of the law is not in the letter of the Command Memorandum Circular. It is in the implementation of the circular that has been very problematic. Tapos Mr. Chair, isa na point out din kasi natin dun yung term na neutralization, na sa maraming mga pagkakataon, ang
pagkaka-implement talaga nito ay kung sino yung suspect, kahit suspect pa lang, ay patayin. So, sa tingin po ba ninyo, sa perspective ninyo, yung ginawa kay Rolando Espinosa, yung pag-neutralize sa kanya, bunga yun nitong Command Memorandum Circular 16, Series of 2016? Yes, of course. And precisely because the memorandum circular cites the pronouncements of President Duterte as the impetus for this entire quote-unquote war on drugs. The killings actually began from when he started saying that kill, 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 and I will take care of you. Ang pangako niya sa mga police, kung may mapatay kayo in the course of any police operation, ako ang bahala sa inyo. So it really created a culture, a climate of impunity in the Philippines. And the killings, not only the 6,000 or 7,000 that are attributed to police operations, can be taken within the context of Command Memorandum Circular, but we also argue that the rest of the killings, vigilante killings, those found by the roadsides, yung unknown perpetrators, also fall within that framework. And up to 30,000 people died within this climate or culture of impunity. And as we said, no one or very few policemen or persons have been called to account. Mr. Chair, kung ganun yung lalabas, ibig sabihin, itong Command Memorandum Circular 16, Series of 2016, na pinirmahan ni former PNP Chief Bato de la Rosa, hindi lang siya pumirma, hindi lang din ito inimplement ng kanyang mga subordinates sa PNP, pero siya mismo ay active na implementor ng Command Memorandum Circular na yun dahil sa involvement niya doon sa mga Espinosa, assuming na totoo yung mga sinabi ni Kerwin Espinosa. Would the NUPL agree or disagree with that? Yes, we would agree. The authority of the policemen to act stemmed from this Command Memorandum Circular. And in the Command Memorandum itself, it traces its authority naman, in turn, to the pronouncements of the President. So, one, Bato de la Rosa is liable because of his signature verily on this memorandum, but also President Duterte because of his pronouncements. Okay, Mr. Chair, balik dun sa itong paano na-portray ng dating administrasyon yung operations laban sa mga Espinosa, kay Rolando Espinosa, maging kay Kerwin Espinosa, na ang turing ay mga high-value targets. So, I would address my question to PIDEA dahil nga, ang sabi naman daw, yung mga ganitong high-profile na mga personalities involved sa drug trade, sila ang pinapakita na signs ng victory ng drug war. So, gusto po nating matanong sa PIDEA, kung sa Albera, Leyte at kung saan man yung mga karatig na mga lugar, no? Kasi nga, kung may drug trade, ano naman yan, magkakonnect-connect yan. Mr. Chair, gusto nating malaman, nung napatay si Rolando Espinosa, maging yung mga tumulong sa legal aspect, sina Attorney John Ungab, si Fiscal Mary Ann Castro, nung napatay po sila, nagkaroon ba ng concrete na mga manifestations na na-resolve nga yung drug problem sa Albera, Leyte at hindi na ito nag-spike ulit? May ganun po bang mapanghahawakang patunay ang PIDEA? That's your last question, Congressman Noel. And last one after, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, Your Honor, at the outset, I was not yet the director of PIDEA during that time. But based on our discussions with the officials of PIDEA who were with PIDEA and who are still with PIDEA now, there were no indications that after the case of Mayor Espinosa, when he died, there is no indication that the drug trade either flourished or was deteriorated. So, okay. Thank you for that, Mr. Chair. So kung ganun nga, ibig sabihin, law enforcement did all these operations, pero
hindi natin makita kung saan talaga patungo yung mga ito in terms of truly addressing the drug problem. So last question ko, Mr. Chair, again sa NUPL, kasi kung nagagawa ito dun sa mga tao nga na tinuturing na mga leader sa kanilang mga lugar, doon naman sa mga mahihirap na mga inosente, meron din bang similar cases na yung mga nag-aabogado sa kanila o yung mga piskal na pwedeng humawak sa mga kaso nila ay nafe-threaten din or worse ay pinatay rin talaga? Yes. Yes, thank you, Mr. Chair. In fact, there had been cases of lawyers being killed. Mentioned kanina yung ilan. The Quadcom hearing today, actually, Mr. Chair, opened a new vista from the testimonies of Kerwin and with the case of General Barayuga. Because usually, the main issue in the EJK on drug war are drug suspects. But now it seems, Mr. Chair, that there are people who are not even involved in drugs. They're merely being used as a cover. Drug war is used as a cover to eliminate somebody like General Barayuga. Lawyers of drug suspects were killed not because they're involved in drugs, but they defended drug suspects. There are cases wherein the drug war was used against political opponents. And of course, Mr. Chair, there are also human rights defenders who merely protested against the killing of drug suspects who are also victims of EJK. So this is the new vista opened in this hearing, Mr. Chair. And there were cases wherein the lawyers of victims like Attorney Ben Ramos, for example, have been assassinated merely because President Duterte once issued a statement that these drug lords, drug suspects, use lawyers to defend them in court. And then he said, isasama ko kayo. And then lawyers began dying all over the country immediately afterwards, Mr. Chair. So there are victims outside the drug war, in a sense, who were also victims of EJK, Mr. Chair. With that, Mr. Chair, to conclude, napaka-heinous nung ganitong naging iskema ng past administration na kahit yung mga tinuturing na high-value target, kahit nakakulong na ang intention lang naman nun ay ma-deprive sila ng liberty to do bad things, kung meron man, pati sila ay napapatay, Mr. Chair. Kaya kung nagagawa yon sa mga tinuturing na mga high-value targets, no wonder na lalong mas mababa yung turing doon sa mga mahihirap na mga inosente nating mga kababayan, kabilang ang mga kabataan tsaka yung mga bata. Kaya with that, Mr. Chair, dapat talaga, again, yung mga pinakasangkot, yung mga nagpasimuno nitong drug war na ito, kasama ang former PNP Chief, Bato de la Rosa, at ang dating Presidente, Rodrigo Duterte, ay dapat mag-come out na rin at tanggapin yung imbitasyon ng komite na ito na humarap sila. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel.